Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay party politics. Ang ginagawa kasi natin dito, naghahanap tayo ng malawakan, long-term na solusyon para sa ating bayan. No? Kasi kahit magpalit ka ng administrasyon, ganun pa rin yan. No? Kasi una sa lahat, may problema ang kultura ng Pilipino. Kaya nga may episode din tayong Cultural Revolution. At nang nakaraan, naganap tayo ng panibagong political model para sa Pilipinas kasi democracy has failed already. This was kind of Western democracy is kaput. Ano na, hindi na gumagana. No? Kaya yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya naniniwala kasi ako na para talagang umunlad ang Pilipinas, kailangan natin ng honest to goodness party politics. Nakita ko yan sa Europe, nakita ko yan sa Malaysia. Kasi nung nanalo yung UMNO, yung partido ni Mahathir, siyempre sa parliamentary kasi, yung partido na nakakuha ng mas ng napakaraming boto sa kanila, pipili sila ng maging prime minister nila at ang kapartido din i-assign sa mga line agencies, no? Mga Minister of Transportation, Minister of Justice, of Defense, of Health, etc., etc. At ang UMNO kasi may malalim na ideolohiya, kaya nung nakaupo sila, yung ideolohiya nila, yan ang pinatupad nila sa mga programa nila, kaya umunlad ang Malaysia. Nakita ko, ganito rin ang solusyon sa atin. Kaya lang ang problema sa atin, yung party politics natin is a party of convenience, not of ideology. Kasi ang isang political party is supposed to be a group of people with the same conviction. May isang paniniwala, may isang ideolohiya. Pero dito wala eh. Nakita naman natin kung sinong presidente, lahat lilipat doon, no, sa partido. No, mga balimbing, ang balimbing ay unang ginamit nung 1980s, no? 1986 pagkatapos ng EDSA 1. Kasi ang balimbing, kung hindi pa hinog, ay kulay berde. Pero pag nanginog, naging yellow. Kasi noon, yung mga KBL noon, mga kung ano ng partido, nung nanalo nung naupo si Cory, ah, lahat sila sumali doon sa partido. At that time, partido ni Cory ay Unido, no? Kay Salvador Laurel, yung United Democratic, ano ba yan? United Nationalist Democratic Organization. Kasi nung tumakbo si Cory, nagkaroon sila ng deal ni Doy Laurel. Si Cory walang partido, si Doy Laurel ay had an existing party, yung Unido niya, no? Yun, lahat naging unido. Halos kung sinong mananalong presidente dito nga sa probinsya ng Iloilo, nakakatuwa. Yung mayor, maraming mayor actually, tsaka yung governor nung kampanya, pink na pink, no? Sumisigaw pang mananalo. Ngayon, wala na, andun na sa partido ni Ferdinand Marcos, no? Importanteng party politics. May iba-ibang hubog kasi sa mundo eh. Sa Amerika halimbawa, two-party system na sila, either liberal or Democrat. Nung una, dito sa Pilipinas, ganun din na parang gusto rin magkaroon ng two-party system pero hindi nag-evolve 'yon, no? Hindi nagtagumpay 'yon, yung nationalista at saka yung liberal parties na Nene Pimentel, yung tayo din ng PDP Laban, galing sa liberal. Pero si Nene Pimentel, originally PDSPN, SOCDEM, no? Ngayon, sa eleksyon na naman, kahit sa Senate slate na lang, tingnan mo talagang rainbow coalition kung saan sa partido nanggaling. Yung iba naman, walang party affiliation, independent, pero inadapt ng slate na to. Kaya sa Ilonggo pang tawag namin dyan, saksak sinagol, no? Nagka-rumble-rumble na. Kaya wala tayong maasahan dyan. Ang politika kasi sa atin ay more on personality-centered. Hindi tulad sa mature democracy, tulad sa Europe halimbawa, people will vote for you, hindi dahil gwapo ka, magaling kang magbudots, kundi dahil sa kinakatawang ideolohiya at programa ng partido mo. Tulad ngayon sa Germany, nanalo yung Christian Democrats, majority sila, CDU. No? Kasi siguro nainis na rin ang mga tao sa Social Democrats doon, nakakalungkot.
dahil ang isa sa mga dahilan daw doon yung pagsuporta nila sa giyera sa Ukraine, no? Yung mga Social Democrats doon. Saka hirap ang Germany ngayon, lalo na nung pinasabog ng mga Amerikano ay yung oil and gas pipeline galing sa Russia, no? Nagmahal yung oil. Kaya nga umunlad ang Germany dahil sa available na murang oil and gas galing Russia. No? Kaya yun. Um, sa Germany, usually, nabanggit ko na rin ito noon, pero ulitin ko lang, during bad times, usually nananalong Social Democrats kasi left of center ang Social Democrats eh. Ano sila, reformist. During good times, nanalo yung Christian Democrats kasi right of center sila, may pagka-conservative, people wants continuity. Pero ngayon, bad times sa Germany at nanalo ang Christian Democrats kasi may track record, maganda rin ang track record ng mga Christian Democrats eh. Sa ilang nakaraang dekada sa Germany. Ang isa sa napakagaling na party system nakikita ko sa Cambodia. Hmm? Ah, at saka election nila kasi naging international observer ako doon eh. Dinala ako ni Jody Venecia doon para mag-observe sa election nila. Sa election, kahit yung mga no read no write, yung ano lang nakalagay yung logo ng partido. Siyempre may pangalan sa mga hindi nakakabasa, they can recognize the logo, yun ang i-check nila. Ang bilis. At minsan nga sa isang distrito, hindi pa alam kung sino yung taong uupo diyan na mga, maging kinatawan ng partido. Saka na lang, pag nanalo na yung partido diyan, saka sila mag-a-appoint ng taong magre-represent ng distritong yan. Saka yung mga local government, governor, mayor, ano sila, appointed, hindi elected. No? Sana ganito rin sa atin dito. Kaya nga na-overtake na tayo ng Cambodia. Imagine, well, 3 years ago, sa Cambodia ako, pero bago yan, last time, mga 2013 pa. Grabe! Ang bilis ng progress. Dumami mga tulay, mga gusali. No? At saka, siyempre, yung tourism nila. No? Dahil sa pag-kaibigan nila sa China, siyempre, China is the new powerhouse right now. Pag nakisakay ka doon, uunlad ka talaga. Tulad ng Thailand, Malaysia, hindi tulad ng Pilipinas na inaway ang China. Kaya dito po, naiwan na naman tayo ng bus noong panahon ni Pinoy Aquino. Ninoy Aquino, naiwan din tayo kasi inaway niya rin ng China sa utos ng mga Amerikano. So, honest to goodness party policy, kasi wala talaga eh. Alam ko, I know what I'm talking about kasi nung Secretary General ng Lakas CMDC, the late Sonny Alvarez, he appointed me as the executive director of the Center for Christian Institute for, Center for Christian Democracy. Yun dapat ang training institute ng Lakas CMD, pero wala nangyari. Naging junket lang yung pitch in. Ayaw naman makinig, hindi umattend, hindi interesado. Hindi tulad sa PDSP halimbawa, Philippine Democratic Socialist Party, kung saan ako'y miyembro, no? Attend kami ng napakahabang lecture ni Father Intengan, tapos may exam pa. Pag hindi ka pumusa, hindi ka makapasok sa partido. Mag-review ka uli, mag-exam ka. Maraming criteria. At saka pa sa outtaking, pipirma ka pa ng dugo mo. Yung talaga yung tunay na partido. Ganun sa Communist Party of the Philippines. In fact, dito sa Pilipinas, dalawa lang yung partido na may ideolohiya na malalim, may arts and symbol and everything. Yung Communist Party of the Philippines and the Philippine Democratic Socialist Party. Ang problema lang sa Communist Party of the Philippines is the flawed ideology. At saka yung corruption siyempre sa loob. And they failed. No? Ang problema naman sa PDSP, there's a problem with the leadership. Mahina ang leadership at saka hindi marunong manage, lalo na ngayon na namatay ni Father Intengan. So, mahina na ang partido ngayon, nagkawasak-wasak na. Kung yung CPP nagkaroon ng RA tsaka reaffirm, ganoon din ang nangyari sa PDSP. No? May mga humiwalay, sa Chaco Molina, yung dating Secretary General na si Bobit Librujo, nagtayo din sila ng Social Democratic Caucus. No? So, very Filipino talaga na kung ayaw, magtatayo ng bago. So, ganun dapat eh. Ganun dapat ang
party politics sa atin na talagang solid. Dito, in fact, naalala ko, nakalimutan ko na yung congressman. There was a bill before filed against political corncopism, meaning maging balibing, di pwedeng lumipat ng partido. Pero wala yun. That bill never saw the light of day, syempre. Protektahan nila yung interest nila. Kasi it's also a political reality in the Philippines na kung kontrapartido ka ng administrasyon, ang hirap makakuha ng pondo. Kung ibang partido ka kaysa sa governor, sa mayor, sa presidente, mahirapan ka kumuha ng partido. So it's a practical reality na lumilipat sila sa partido kung sino namumuno sa administrasyon. No? Sa Germany, may tax ang party tax na, let's say, if you are Christian Democrats, ang tax may kinakaltas sa'yo at yun ay pupunta sa partido. Kasi sa Germany, ang mga political party ay being supported by the state. In fact, Bert Gonzales proposed that before also, pero wala rin nangyari doon. Yeah. So paano natin mapapalaganap ang honest to goodness party politics sa Pilipinas? Ako na napakasagal na kapahabang proseso. Una sa lahat ay hindi politically mature ang mga Pilipino. Yung party list system, yun sanang idea behind that. No? You represent a certain sector, disadvantaged sector, pero wala, naabuso. No? Tulad ni Mikey Arroyo, naging representative ng mga security guard. Hindi naman sa security guard. No? Yung mga asawa rin ng congressman, nagtayo ng sariling party list. No? Makapasok lang. Wala na yung party list. Dapat buwagin na yan. No? Na abuso lang. So, una sa lahat, siyempre, sa partido, pasasagin. No? Magkaroon ng recruitment, teach in. No? And hindi pa naman huli lahat, mga kabataan ngayon, kasi mahabang biyahe ito. This is a long fight also. So we must start today. At siyempre, may party dues kasi siyempre pag nag-teach in ka, nagbiyahe ka, umikot-ikot ka ng Pilipinas, kailangan mo ng pondo, no, para mapalaganap ang ideolohiya nyo. Kasi kung sabi ni Chairman Mao, nothing can stop an idea whose time has come. So kung talagang inog na yung ideolohiya mo, people will come, people will join, no? And we have to manage conflict within the party also kasi reality din yan. So yan dapat, no? Ang mga politiko natin ngayon, wala na yan, wala na pag-asa yan. No? Trapo culture niyan. Nagsimula lang tayo sa bago, recruitment. No? And eventually, these people will also run for office and get into state power and forward implement the ideology of their party. So, yun dapat simula sa kabataan. NPA, magaling dyan. Marami silang youth sector. Kami sa PDSU, mayroon kami dati ano yan? KDSP ata, Kabataan Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Yung iba doon, naging politiko rin. At nakalimutan na ata yung ideolohiya ng social democracy kasi nung nakaupo sila, wala na, naging trapo culture na rin. So nakakalungkot. Pero yan ang direksyon na nakikita ko honest to goodness party politics na yung majority party, yung ideolohiya nila, yun ang ipapatupad nila sa mga programa sa gobyerno. At posible yan kung parliamentary. Sa presidential, pwede rin, pero medyo mahirap. Unless, siyempre, kung presidente ka, yung mga kapartido mo, yun din ang i-appoint mo sa line agencies. No? Kasi dapat sa party, ang original political party is really to a common belief and ideological system. And of course, with the purpose of attaining state power, no? Running for election. Yun dapat, yan pang election. In the first place, flawed ang election natin dito, dinadaya. Lalo na ngayon with mas grabing dayaan sa electronic voting. Marami na si Atty. Glenson na in-expose dyan. So yan ang nakikita ko, isa sa mga long-term solution. Kasi sabi ko nga,
kahit magpalit tayo ng administrasyon, wala rin yung mga kontra kay BP Sara ngayon. Ako, pag naupo si BP Sara, lilipat din yan at siguro tatanggapin din. No? Kasi numbers politicians respect numbers. Numbers game ang party politics unless magkaroon tayo ng revolutionary government, yan ang siguro shortcut. Yeah? And then really, yung mga nakaupo, if they agree with the idea, simulan sa kanila ang pagpubog kung ano yung social democracy, yung pinapropose nating new political model for the country. Pero dito sa Bugtao, once in a while, I'll be chipping in the social democratic ideals. Sana kung may kumagat, no, parang parable of the sower, some will fall on thorny patches, rocky ground, but some will fall on fertile grounds and barefoot. Unless we will have an honest to goodness party politics in the Philippines, malabo, malabo yung progreso. But we're not giving up. We're starting again. No, they started before. Some succeeded, some many failed. If we fail, we'll start again. PDSP failed already. No? But we'll start again. Kaya hindi tayo susuko kasi naghahanap na tayo ng long-term solution para sa bayan natin.